Ito guys, linawin ko lang no. Mayroon kasing nag-message na ngayon daw kasi global competition na daw. Global competition na ba sa pag-hire? Sa totoo lang guys, matagal na yung global competition sa pag-hire. Dapat daw mayroon ka lahat, kinakailangan, yung mga requirements katulad ng in situ, PRC license, lahat. Alam mo guys, ang katotohanan kasi ganito yan. Pag i-interview kayo ng Arabo dyan sa Pilipinas, pag nakapasa kayo, kung satisfied sila, pwede ka makapag-abroad tapos ipasa mo rin ang medical. Pero kung hindi sila satisfied, pwede ka nila i-trade test. Mayroon silang trade test dyan. Dati kasi sa Santa Ana, Maynila, ako kasi dati pinag-trade test ako eh. Hindi na ako hinanapan ng in situ. Ang pinapakita ko lang, kung graduate ako ng electrical technology, yung ano lang, yung transcript of record at saka yung certificate ang pinapakita ko. So tapos pina-red ribbon ko yun ang pinapakita ko. Basta qualified ka as technician, lalo na may TESDA certificate ka, pwede na yan guys. Dahil ang agency kasi, hindi na yung sinasabi na kailangan pa mag-ano ka, dapat may in situ ka para ka makapag-abroad. Ang agency na bahala dyan. Nung pag-abroad ko, ang kontrata ko labor, nakalagay para lang sa immigration. Pero yung pinirmahan namin na original, andito na sa employer. Yun ang original na pinirmahan namin. Para lang makalusot ka sa immigration, gagawa ng paraan ng agency para hindi ka na mahihirapan pa. Bali tulong na rin yan ng agency sa iyo. Ngayon pagdating mo dito, kung ano yung agreement niyo ng employer, yun pa rin ang masusunod. Babaguhin yan dito. Maraming paraan ng agency diyan para hindi ka na mahirapan. Yung sinasabi nila na kailangan magpa-assessment ka pa sa Saudi Council of Engineer. Ano na yun? Wasting the time na yun. Alam ng mga agency yan. Pero kung gusto mo talagang sundin yung ganun, siyempre matagalan ka. Dahil maraming proseso yon. Pag technician talaga ang kategory mo. Pero pag labor, walang tutsi-buritsi yan. Walang maraming hihingiin sa'yo. For immigration lang, pag makalusot ka sa immigration, yun na. Pagdating dito, yun pa rin ang agreement. Yun naman kasi ang ginawa sa akin, wala namang problema yan. Ang agency pa alam na nila ang pasikot-sikot dyan. Yun lang ang based on my experience lang. Kahit wala ka pang experience sa sa electrical basta mayroon kang pinanghawakan. Halimbawa, graduate ka ng electrical o di kaya may TESDA ka. Kasi tinitignan din naman yan ng employer yung kapasidad mo. Kung sakali doubt sila pero gusto ka nilang i-hire, yan, i-undergo ka ng trade test, iti-trade test kanila. Kung papasa ka, i-hire ka. Ganun lang naman yan kahit wala ka pang experience. Kung makapasa ka doon sa trade test, pwede ka pa rin makapag-abroad. Yun lang guys ang maipapayo ko.